ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid, walang tigil ang bagyo. Pag-alis ni Dindo, e-enter naman si Enteng. Pero bumagyo man o umaraw, sasalag kami para sa mga inapi. Ako ang inyong Tol Erwin. Kami ang banggang sasagip sa minamaltrato at inaabuso. Kami na ng payong na poprotekta sa inyo. Ako naman po si Tol Rafi. Ako naman si Tol Ben, tag-init at taglamig. Laging bukas ang pinto ng aming serbisyo publiko sa pagitan ng balitaan at bakbakan. Solo ng bakbakan ngayong gabi. Mag-ina patay matapos tabunan ng buhanging karga ng isang truck. Driver ng tumagilid na truck humingi ng patawad sa naulilang ama ng pamilya. Aksidente o kapabayaan? Illegal recruiter na nangangakong makapagpapalis papuntang Egypt kapalit lang ng 20,000. Arestado! Face to face, biktima at suspect naging mainitan. Bagong-bagong modus sa pagpapaupa. Paglipat mo may nauna na, pero down payment hindi na ibabalik. Humawag yung legal na problema parang kidnap na aksyonan. Ito ni Attorney On Call. Sa Violante, mga kolorom na tricycle sa pagpapasikip ng traffic sa bayan ng Novaliches, ilalagay sa ayos ng T3. At ang masaklap na sinapit ni Lolo Boy na inabandona ng sariling pamilya, inanapan ng T3 ng bagong tahanan, balita sa serbisyo publiko, umpisa na. Dahil wala silang nagkasang mga oras kung may song. Patay isang ina at kanyang dalawang anak nang matabunan ng buhangin na karga ng isang truck ang kanilang barong-barong sa QC. Ang sinisisi ng driver, ang malambot daw na lupa na dahilan daw ng pagtagilid ng kanyang minamanayong truck. Walang sinayang na oras ang mga rescuers at taong bayan sa paghuhukay sa makapal na buhangin. Pilit kasi nilang isinasalba ang buhay ng tatlong mag-iina na natabunan ng buhangin habang nagpapahinga sa loob ng kanilang barong-barong sa End Domingo sa QC, pasado alas 11 kagabi. Maya-maya pa, nailabas ng ina na si Jeneline Tabahonda, pero naideklarang dead on arrival sa pagamutan. 2.5 oras pa umipas bago nahukay ang katawan ng 3 taong gulang na anak na si Jessie. Mag-alas 5 na ng umaga nang matagpuan naman ang katawan ng bunsong si Cristel. Agad siyang itinakbo sa pagamutan, pero tulad ng kanyang ina, hindi na rin siya umabot ng buhay. Sa inisyal na investigasyon, isang truck daw ang magbabagsak ng buhangin sa lote kung saan nakatirik ang tirahan ng pamilya. Maputik at malambot daw ang lupa, kaya lumubog ang gulong ng truck at tuluyang tumagilid. Dito na nabagsakan ng karga nitong buhangin ang tinutuluyang barong-barong ng pamilya. Nakaligtas ang padre di pamilya na si J.R. Rebadaho na tuliro sa nangyari at hindi makausap. Hindi rin matanggap ng driver ng truck ang nangyari ayon sa kanya. Hindi raw niya akalain na malambot ang lugar. Sabi ko dito na ibaba kasi medyo matigas dito. Parang simento tingnan eh. Kaya pala yung ilalim nun, tambakan pala dati ng ano yun. Tambakan dati kaya malambot sa ilalim. Sa ngayon, reckless imprudence resulting to multiple homicide kasi patay yung tao. Sasagutin naman raw ng kumpanya ng truck ang lahat ng danyos. Ayun po ang sinabi ng boss namin na kung lang ano po yung napapag-usapan, tutulungan po namin. Ngayon pa man, desidido pa rin si JR na maghabla ng kaso laban sa driver ng truck. Ano itong malambot na lupa to? Hindi ko maintindihan. Hukay ba to? Ano ba to? Tambakan lang dati yun. Tapos tinambakan ng lupa, doon siya pumarada. Ay nangyari, tumagilid yung truck niya, may bahay barong-barong doon. Nako. Doon napunta yung
isang truck na buhangin doon sa mag-ina. Nako, Mario. Patay yung mag-ina. Nako. Ayan. Anyway, walang kadala-dala ang ilan nating mga kababayan na patuloy pa rin papagoyo sa mga illegal recruiter. Pero wise ang isang biktima dahil agad niyang isinumbong sa T3 ang suspect na aming natimbog. Isang nagpakilalang Meldy ang muntik ng mabiktima sa mabulaklak na salita ng isang nagngangalang Ami Sanchez. Pinangakuan niyang makaalis agad ako, kinuha niya yung passport ko. Ngayon, humingi siya ng 20,000. Sa tamis ng tila at kagustuhang makapag-abroad, naengganyo si Meldy. Pero agad din siyang nagduda. July 1 po ang alis ko. Kumbaga, pinagpipilitan niya, kailangan ko na magbigay ng 20,000. Hinihingi ko yung medical na yan na result, hindi niya maibigay-bigay sa akin. Naggawan pa namin ng under the table kasi may problema nga eh. Nagbigay uli ako ng 1,000. Dito na siya lumapit sa T3 upang humingi ng tulong. Agad namin siyang sinamahan sa Manila City Hall Police Detachment Office o CHAPA. Isang operasyon na agad na ikinasa. Bit-bit ang marked money, kinatagpo namin ang suspect sa San Andres sa Maynila. Nang iabot na ang marked money, dinampot ng mga operatiba ang suspect. Inabi naman niya ang pagre-recruit. Sinong kumuha ng passport ni Sheila? Ako talagang kumuha dahil yung inutusan ako, kailangan may passport yung tao, hindi pwedeng wala. Kailangan visiting visa. Pag from here, manggaling dito, visiting visa. Tapos may stopover daw sila sa ano ba yun? Paano ba yung pagkasabi niya? Sa karta? Part ng Europe ba yun? Ay, part ng ano ba yun? Part ng sa Egyptian nga, sa Cairo. Hindi naman may tago ni Meldy ang galit sa suspect. Ay, okay lang kung kinuha ka! Huwag kang ganyan. Ano? Hindi kita inaano. Hindi kita inaano, madam! Ang akin lang, sobrang kwento sa to! Wala akong kinuha sa'yo. Bakit ganyan lang? Of course, kakasuhan natin siya ng violation ng RA 10022, yung Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Found din din, pwede silang makulong ng 12 years and 1 day to 20 years and a fine of 1 million pesos. Mga kapatid, pakatitigan niyo po ng mabuti ang larawan ni Ami Sanchez at baka meron pa sa inyong nabiktima niya para sabay-sabay po kayo makapagsampa ng kaso kasama ng biktimang si Meldy. Isa na namang halimbawa na palpak na juvenile act ang kuha nito sa CCTV. Mismo mga pulis aminado na sinasamantala ng kabataan ang batas na walang pangil laban sa murang edad nila. Gabi noong linggo, makikita sa video ang naglalakad na dumating na dalawang lalaking ito sa kahabaan ng Road 10, Delpan, Maynila. Tinatayang nasa 15 at 20 anyos ang dalawa. Lakad dito, lakad doon na tila may hinahanap ang dalawa. Maya-maya pa dumating ng isang lalaking may dalang bag. Hindi nagtagal, biglang pinagitnaan ng dalawa ang bibiktimahing lalaki na may dalang bag. Sa susunod na videong makikitang tinutukan nila ng bakal ang biktima at pilit inaagaw ng dalawa ang bag nito. Sa loob ng 5 minuto, natangay ng mga kawatan ang bag na may lamang cellphone at gamit ng biktima saka tumakbo papalayo. Sa datos ng MPD Station 2, may 10 kaso ng hold-upan. 4 dito hindi na nagsasampa ng reklamo ang mga biktima kaya hindi na nakakasuhan ng mga suspect. Kapag ang suspect, nakuha na nila yung item na, for example, nanakaw sa kanila, usually kasi ang ugali ng suspect, ng nabibiktima is ayaw nang magtuloy ng kaso kasi nasa kanila na yung item na ninakaw Ayon naman sa DSWD Manila, sa kabila ng paulit-ulit nilang paalaala, inaabuso ng ilang kabataan ng batas dahil alam nilang wala silang pananagutan. Sa datos nila simula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na nasa 90 ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Dito nakita nila itong paraan na to, meron kaming pananggalang dito, itong batas na 9344 na hindi kami makukulong. Kaya pakiusap ng mga otoridad,
Kapag na-hold up, i-report ito sa pulis at ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga kriminal. Kayo ba'y naghahanap ng maupang bahay? Abay, mag-ingat ho kayo sa pagpili ng apartment dahil sa kausap niyong nagpapaupa. Bakit kanyo? Baka kayo'y maghuyo at mapadpad kayo sa walang budhi na landlord na ito. Panoorin. Nang gagalaiting humarap sa aming kamera si alias Marco. Inireklamo niya ang landlord na kinilalang si Ronnie Garcia dahil daw sa panggagancho. Mayo raw ng taong ito na maghuyo si Marco. Papaupa siya, kukunin niya yung pera,